the day you left us all. Your smile, a memory, can't forget the call. The echoes linger in the empty hall. Your spirit soaring, breaking every wall. In photographs we see your shining face, a timeless beauty that we can't replace. You filled the world with light and endless grace, but now you're gone and left to fill the space. Rest in peace, we'll remember you. In our hearts your love will see us through. Rest in peace, this song's for you. We'll hold your light in all we do. The nights are long without your laughing sound. In dreams we meet where love and joy abound. Though you're not here, your essence is profound. Your voice and whispers all around. We'll cherish moments that we had to share. In every place we feel that you are there. Your gentle touch and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing that where I sent to. Believe in God's timing and wisdom. My dad, Reynaldo, was in a hurry. And then he would say, dalhin mo na ako sa dagat at malunod na ako doon, sabi niya. Sabi ko, gusto niyo bang mag-swimming, Daddy? Then he would say, parating mo akong niloloko porque ganito na ang sitwasyon ko, sabi niya. And I would say to him, hintayin mo ang tawag ni God sa'yo. His plan and with God's wisdom. My dad died September 15, 2024. My dad and my mom's wedding anniversary is September 16, 1968. What a coincidence. Even the dates is well planned by God. My God would meet my mom in heaven this September 16, 2024 in their wedding anniversary on his wedding attire to celebrate the 56th wedding anniversary of their marriage. And according to Psalms 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Believe in God's promises. John 11:24-26. Just like Lazarus, Jesus said, thy brother shall rise again. Verse 24, Martha said, I know that he shall rise again in the resurrection at the last days. So all of those who believe in Jesus Christ will rise again. Amen. Jesus said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet he shall live. And everyone who believes and believes in me shall never die. Do you believe this? The shortest verse in the Bible is in John 11:35. It says, Jesus wept. Jesus cares for us. He feels us. Because Jesus loves us, he promises eternal life for all who believes in him. Jesus said, if you believe, you would see the glory of God. Just like the family of Martha, Jesus said, Lazarus, come out, and Lazarus lived. God will call the names of his friends and will live with him again. So just like Lazarus, he died for 4 days, and God visited, and Jesus visited him, and he rose again. Sinabi ni God, Lazarus, come out. Kasi kung sasabihin niya, come out, wala yung pangalan ni Lazarus, lahat ng patay, magra-rise na. But Jesus called the name of his beloved, Lazarus, come out. So pagdating din ng Resurrection Day, on our last days, God will call the name of his children. Mga taong bumilib sa Kanya, ang
ang mga taong naniwala kay Jesus Christ, tatawagin niya ang kanilang pangalan isa-isa. That's why God knows each one of us. God knows every strand in our hair.
Maputik na. Bari-bari. Bari-bari. Bari-bari ko ng ika. Bari-bari. Bari-bari. Sabihin mo na lang, bari-bari. Sige. Ayan, so masan po sa kabuwasan si kayo namin. Gaging talatatong kura, magandang umaga po, good morning po. At sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa ngayon, narito na po tayo sa lugar na kung saan ihimlay ang mga labi po ni Lolo Pastor, ni Pastor, kung ano man po ang tawag niyo po sa kanila. At bilang pagmamahal, no, panangar tayo si Karaya, ituring tayo ran atang tayo, dyan pananisya, atang tayo, dyan pamilya, atang tayo, bilang kapitbahay, bilang kaibigan, at sa maraming mga kaparaanan, alam natin na naging blessings yung buhay nila sa ating lahat. Higit sa kanilang pamilya at sa mga taong nagmamahal sa kanila. At bilang pamamaalam po kay Lolo Pastor, bilang kamanggagawa sa ubasan ng Diyos, sa vineyard ng Lord, bilang isang pastor na nagmalasakit sa atin sa mahabang panahon. Ito po ay isang serbisyo po sa Diyos pamagitan ng ating pagmamahal po sa kanila. At bilang kasalukuyang pastor po na nagpapastor po sa kanilang pamilya, sa kanilang mga tupa, basahin po natin ang sinabi po ni Apostol Pablo in Romans chapter 14 verse 8. Sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin mga atatang tanagaging ira, no, umpatay tayo o mabilay tayo, either tayo po ay buhay o patay, nasa Panginoon po tayo. Sapagkat ang pinaka-vital or essential po sa buhay ng tao ay yung makilala po natin ang pag-ibig ng Diyos.
Gaya po nang nabanggit po natin ng mga nakarang gabi at kanina po, na ipinakita po ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung ang Diyos ay nagkatawang tao, napako sa krus, naghirap, namatay para sa ating mga kasalanan. Inako ng Panginoon ang mga kasalanan na hindi po niya ginawa para sa ating kaligtasan. Amen? At bilang isang Kristiyano at mananampalataya, ganun din po ang ginawa po ng ating butihing pastor, na kung saan hanggang sa kamatayan po, nung sila po ay nabubuhay, naglingkod sila sa Diyos. Amen? At nung hanggang sa kamatayan, huling sandali ng kanilang buhay, sila pa rin po ay naglingkod sa ating Panginoon. At bilang pagmamahal sa kanila, at bilang pagmamahal niya sa atin, kayo po yung naging mga bunga ng mga sakripisyo at pagpapagal ng inyong tatay pastor, kung ano man po ang tawag din po sa kanila. At sa ngayon mga kapatid, alam natin na ang pangako ng Diyos na muling pagkabuhay sa mga patay ayon sa Biblia, ayon kay Kristo, ay mangyayari po kay pastor sa takdang panahon. Ngunit ang kanilang buhay, ang espiritu ng buhay na ipinahiram sa kanila ay nasa Panginoon na po. Ayan mga kapatid, at ang kaligtasan ay pinangako ng Diyos ay na kay pastor na po. Kaya tayo po ay magpasalamat at manalangin, hingin po natin ang bendisyon ng Diyos. O amang banal, purihin ka, pasalamatan ka, luwalhatiin ka. Maraming salamat Panginoon sa pagpapahiram ng buhay kay pastor. At ngayon Ama, sila na po ay aming inihatid sa lugar na ito sa kanilang huling hantungan. At ang iyong bendisyon at basbas ay sumaamin, Panginoon, sa amin na mga nabubuhay pa. At nawa lahat po ng nakarinig na yung mga salita, dumating ang araw at panahon na sila din po ay maglingkod sa iyo ayon sa iyong ebanghelyo, ayon sa iyong mga salita, upang matamurin po nila, Panginoon, ang buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa pag-iingat, pagliligtas mo sa aming paglalakbay, patungo po rito. At kaming lahat din po ay binigyan mo po ng pisikal na kalakasan upang makapag-serve po kami. May bigay po namin ang aming lakas bilang aming pagmamahal sa pamilya po ni Pastor Rinaldo Sison. At ngayon, Panginoon, marami pong salamat, lubos ka naming pinupuri at pinapasalamatan. Bago ang lahat, meron pa po bang nais magsalita, magbigay po ng kanyang mensahe bago po tuluyan na ilagay si Pastor sa kanilang kalalagyan ng kanilang physical na katawan. So, narito po. Okay, good morning sa lahat. Nagpapasalamat kami hindi sa family ko na nawalan si Daddy. Salamat sa inyong pakikiramay hanggang sa huling hantungan niya. Nung nabubuhay pa siya, ang sinabi niya na gusto niyang pagsilbihan ang Diyos at lahat ng mga nasa paligid ng bahay ni Lola Nina, gusto niyang maibahagi yung salita ng Diyos at gusto niyang makarinig kayo lahat. Kaya palagi niyang sinasabi na ito ipagpatuloy yung gawain ng Panginoon. Kaya kahit sa huling sandali niya, iniisip pa rin niya kayo na magkakilala kayo sa Panginoon. Kaya maraming salamat at kayo'y nakirami sa amin hanggang sa araw na ito. Yun lang po. May nais akong pong magsalita bago po, para kayo po ay at pwede na po kayong pumunta po rito at tignan po si Pastor sa huling pagkakataon. Sige po, silayan niyo na po ang huling pagkakataon. Lolo, Jay. Halika. Bilis na. Yun ang tumiya ka yan. Wow, magpapagod niya.
Ayan po, sino pa po ang gustong tumingin sa huling pagkakataon ay makita po ang mga labi ni Pastor. Alam na lulog ako. Alam na. Ayan, kung sino pa pang gustong umabol na makita po mga labi, bago po sila ipahay, kamag-anak, kapamilya, maraming salamat po. Okay na po. Okay po, maraming salamat. Lola, Babay, Lolo. Babay ka na kay Lolo. Babay, Lolo. Baka namin kami ng mga. Ngayon ngayon. buntot mo yun. Eka. Baka ng flower din, bigyan mo si Lolo. Bigyan mo sila. Okay. Sige, doon. Mamaya magbibideo muna ako. Hindi ka alcohol dun, check.